Tumangging mag-public apology si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Yan ay kahit pinasinungalingan na ng ilang mambabatas ang bintang niya kaugnay sa pagsiklab ng gulo sa Marawi. Palaban pa nga si Secretary Aguirre sa mga pahayag niya kanina. Yan ang tinutukan ni Jam Sisante. Ang sabi ni Senador Bam Aquino noong nakaraang linggo, nangako raw sa kanyang magpa-public apology si Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil sa mga pag-uugnay niya sa ilang mambabatas sa nangyayaring gulo sa Marawi. Pero kanina, nang humarap sa media sa Cagayan de Oro, palaban si Aguirre. I have nothing to apologize for. I believe it's my duty. Ang panawagan daw ng ilang senador na imbestigahan ng fake news na basihan daw ng alegasyon ni Aguirre, aksaya lang daw ng panahon. Kung yun ay nakakala nila, but I believe that it's not necessary because it will be just a waste of time. Alam mo, let's move on. Alam mo, lahat tayo na nagkakamali, if ever. Kaya wag na nating palakihin yung... Pero kung tatanungin si Senador Aquino at ibang mamabatas sa oposisyon, si Aguirre ang nag-aaksaya ng resources ng gobyerno sa pagpapaimbestiga niya sa DOJ sa destabilization plot di umano ng ilang senador at opposition leaders. Mismong si Aguirre na kasi ang umaming nagkamali siya nang sabihin niyang kasama si Aquino sa meeting di umano ng opposition leaders sa Marawi noong May 2. You're wasting government resources, no? Pero kung para sa akin, kailangan dumaan doon para lang maging klaro lahat, then sige na lang. Pero to be very frank, kung ang basehan talaga niya ay mga nabasa niya sa internet, hindi ba pagsasayang na yon ng pera ng gobyerno? Kung fake news yung basehan, edi fake din yung investigasyon at resulta nito. Yung picture na yan na pinakita, matagal na yung 2015 pa yan. No? So I hope hindi sana magiging source ng fake news ang gobyernong ito. Ito si Secretary Aguirre, dapat tigil-tigilan niya ng pagkuha ng intel niya sa mga Facebook trolls. Tigil-tigilan niya kaya yung Facebook at mag-trabaho siya na maayos sa DOJ. Pero nanindigan si Aguirre na itutuloy niya ang investigasyon ng DOJ. I believe that the people which I mentioned should welcome this because if the investigation will push through and they're innocent of the charges or of the suspicion, then they will be cleared. Magsasagawa ang Senado ng pagdinig sa issue ng fake news pagbalik ng sesyon ng Kongreso sa Hulyo. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.